And sa video na to, pag-usapan natin kung paano tayo magre-register ng disembarkation card for foreigners at custom declaration sa Visit Japan web. Alamin nyo sa video na to para dun sa mga malapit ng bumiyahe papuntang Japan. Panoorin nyo ang video na to, baka makatulong to sa inyo. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Visit Japan website. Magla-login tayo ngayon. Click lang natin yung login register. And once na naka-login na tayo, ito yung ating makikita. So meron silang notice dyan at sinabi nila na sa March 28 meron daw maintenance na mangyayari. So dapat mag-register na yung mga malapit ng bumiyahe. Sa video na to, ipapakita natin kung paano mag-register ng disembarkation card for foreigners. Gamit itong account na to, puntahan natin yung user details para dun sa mga hindi pa nakapag-create ng kanilang registration para sa kanilang mga details. Puntahan nyo lang itong your details. So, i-click nyo yung your details and makita nyo dyan yung first question is, do you have a passport issued by the Japanese government? So, kung meron, just click yes. And kung wala naman, let's say Filipino passport ang hawak ninyo, click no. And then, may another question. So, itong question na to is para to dun sa mga foreigners. So, do you live in Japan and will enter Japan with a special re-entry permission? Ibig sabihin, galing kayong Japan at babalik kayo ng Japan. So, parang mag-tour lang kayo sa labas ng Japan. Let's say, uwi kayo ng Philippines and then babalik kayo ng Japan. So, kailangan nyo ng special re-entry permission. So, tinatanong nyo dyan kung papasok ka ba sa Japan with special re-entry permit. Kapag kinlik yes natin, hindi tayo magkakaroon ng disembarkation card for foreigners. So, hindi na siya applicable sa mga babiyahe galing dito sa Japan kasi meron siyang special re-entry permit. So, kung first timer, pag kinlik mo no, saka lang magiging accessible yung disembarkation card for foreigners kasi para ito dun sa mga first time na papasok dito sa Japan at dun sa mga nakapasok sa Japan pero multiple entry. Okay, so pag na-click na natin yung no ay sa bandang baba, ayan, click next. Click lang natin next. And yan, dito sa details, lalagay natin yung ating mga surname, given name, date of birth, and nationality. At iba pang mga details like gender, passport number, and i-confirm lang natin yung ating passport number. Then kapag na-enter na natin lahat ng ating mga details, click next. Okay, so dahil meron na tayong previous information dito sa Visit Japan web, merong notice dyan na editing passport details will cancel your pre-registered quarantine fast track and will require details to be registered again. The created QR code is not automatically updated, so update the QR code after checking the details you have registered. Kasi nga, meron tayong binago dito sa ating mga details and yung dating ginagamit nating account ay binago natin. So dati kasi, puro yes yung sinagot natin dito sa return entry procedure. Kapag ka yes kasi ang ginamit mo dyan, mag-iiba yung mga flow nitong Visit Japan web. And since for the purpose of this video, ipapakita natin kung paano mag-fill up ng disembarkation card at custom declaration, ay isa-select natin na parehas no. Wala tayong Japanese passport at wala rin tayong special re-entry permit. And kapag okay na, ayan, meron siyang summary ng mga details na nilagay nyo dyan, click nyo na itong register. Click natin, register. Then, registration complete, back to home. Ayan. So, pagka okay na at nakabalik na tayo doon sa ating main page, pupunta na ngayon tayo dito sa bandang baba, which is yung register plan entry return. So, dito sa register planned entry return, dito tayo gagawa ng ating itinerary. Kumbaga, dito tayo gagawa kung kailan yung plano nating pumunta dito sa Japan. So, meron tayong mga existing or yung mga dati ng log or kinreate nating registration. So, imagine niyo na lang na kada punta nyo dito sa Japan ay nagkikreate kayo nitong register planned entry return. So, nadadagdagan at nadadagdagan lang yan. So, for example, itong for work, yan. Yung for work na name nitong plan na to is kami na ang nag-set niyan. So, ibig sabihin, kayo din ang magsiset, kayo din maglalagay kung ano yung name na gusto ninyo na ipangalan doon sa plano ninyong pagpunta dito sa Japan. So, meron na tayong nagawa previously
na pinakita dun sa ating dating video, panoorin nyo na lang yun. Ginawa natin tong for leisure planned arrival date in Japan, March 30, 2020. Diyan tayo ngayon magre-register ng ating disembarkation card for foreigners at custom declaration. So, i-click natin yan. So, nagawa na natin to before. So, i-click na natin yan. Okay, so nandito na tayo ngayon sa ating ginawang plan na for leisure and nandyan yung ating applicant name. Kumbaga, dito kasi drop down yan. So, kung sino yung mga naka-register sa account na to ay mapupunta dito sa applicant. So, meron yung drop down. Nakalagay dyan, nakalista dyan yung mga members para dun sa account na yun. So, for example, ito nga, ginamit natin tong account na to, yung applicant na to, and nandyan nakalista na ngayon sa baba yung mga dapat i-register nung applicant na to. Yung quarantine procedures, fast track, yung disembarkation card for foreigner, at yung declaration for personal effects and unaccompanied articles. So, i-click natin yung disembarkation card for foreigners. So, nagawa na natin before itong quarantine procedure fast track. So, sa mga hindi pa nakapanood, ilalagay ko na lang sa description box ng video na to yung link para mapanood nyo kung paano naman mag-register nitong quarantine procedure fast track. So, for this video, gawin natin tong disembarkation card. So, pagka-click natin yan, may notice na lalabas, register the disembarkation card for foreigner which is necessary for applying for landing. After registering the disembarkation card for foreigner, you can apply for landing by presenting the QR code to the immigration inspector. So, click natin yung next. Yan. So, pagka-click next, basically, yung mga information or yung mga basic information na dati na nating na-ilog doon sa registration information ay automatically na nag-populate na dito sa mga fields na ito like surname, given name, date of birth, and ito, home address. So, maglalagay tayo ngayon ng home address dito sa field na ito. So, ano yung ilalagay ninyong home address dito? Yung home address nyo sa country na pinanggalingan ninyo. Let's say, galing kayo ng Philippines. And then, tatype nyo lang dyan Philippines. And then, city name. Let's say, kunwari, Makati. And then, click next. So nandito tayo ngayon sa disembarkation card for foreigner page 2 of page 5. So, isi-select natin ngayon yung purpose of visit. Okay, sa purpose of visit, tourism or business or visiting relatives. Depende sa kung ano yung inyong itinerary or inyong plan na pagpunta dito. So, let's say, kunwari, tourism. And then, last flight number. Automatic na meron ng last flight number dyan dahil doon sa previous na nilag natin sa account na to. Kung wala pa, ilalagay nyo dyan yung inyong last flight number. And then, yung intended length of stay in Japan. So, duration of stay in years or in stay in months and then stay in days. So, let's say, kunwari, ayan, lagay natin 0 dahil up to 90 days lang ang allowed sa tourist. And depende din yan sa kung gaano kahaba yung length of stay na ibinigay sa inyo as a tourist dun sa visa na binigay sa inyo. Sa duration of stay in months, kung di naman naaabutin ng months, ilagay nyo 0. And then, duration of stay in days, let's say kunwari 15 days, 2 weeks lang tayo mag-stay dito sa Japan. So, yan yung value na ilalagay natin. So, 0015. Then, click next. Okay, so pagka-click next, ito na yung page 3 of page 5 na makikita natin. Automatically populated na din ito dahil dun sa mga previous na log or previous registration na ginawa natin. Pero kung wala pa, i-enter nyo yung postal code kung saan kayo titira dito sa Japan. Intended address in Japan. So kung hindi ito bahay or hotel man ito, so yung address ng hotel ang ilalagay nyo dito. Yung postal code ng address, location ng hotel, kung saan siyang prefecture, anong city, and yung mismong address. Then kung hotel man yan, ilalagay ninyo yung name ng hotel dito. So kung hindi naman hotel, i-consider nyo siya as address na din. So let's say, sa address dito, ilalagay nyo yung, parang kumbaga sa Philippines, yung barangay. And then yung number, kung anong number siya, lot number, dito nyo ilalagay. Pero kung hotel name dyan, dito sa field ninyo to ilalagay. And then yung contact number dito sa Japan. Kung ano yung phone number ng hotel, ilalagay nyo dito. Kung hindi naman hotel telephone number, kung mismong kamag-anak nyo yung titirahan nyo dito, yung phone number ng kamag-anak nyo yung ilalagay nyo dyan. Then kung okay na, click next. Okay, so sa page 4 nitong disembarkation card for foreigner, nakalagay dyan yung mga questions na kailangan nyo sagutin. So, have you ever been deported from Japan? Have you ever departed from Japan under a departure order? Or have you ever been denied entry to Japan? So, click natin no. Yan, no. Then, have you ever been found guilty in a criminal case in Japan or in another country?
then click no. Do you presently have in your possession narcotics, marijuana, opium, stimulants, or other controlled substances, firearms, crossbows, swords, explosive, or other such items? So yung mga delikadong, dangerous items, may dala ka ba niyan papunta dito? Then make sure na wala, okay? Para hindi kayo maharang. Then kung okay na lahat, no, click confirm registration. And sa last page nitong disembarkation card, nandyan yung summary ng inyong flight papunta dito sa Japan. So, yung basic information na nilagay nyo, surname, given name, date of birth, yung home address kung saan ka nakatira sa Philippines, let's say, and then immigration information to Japan, yung iyong purpose of visit, last flight number, and then intended length of stay in Japan. Ayan. So, ilalagay nyo dyan. Yung last flight number, ibig sabihin, ito yung airline kung saan yung sasakyanan ninyo papunta dito. Okay? Para hindi magulo. And then, dyan nakasummarize din yung intended address in Japan and yung contact number and yung questions na sinagutan natin lahat ng no. So, kung okay na lahat yan, click register. Yan. Click register. Pagka-click register, registration complete, back to entry return procedure. So, pagka-click natin yan sa baba nung disembarkation card for foreigner, ayan, dito sa baba ng disembarkation card for foreigner, maa-activate na ngayon tong display QR code. So, click natin yung display QR code at makikita natin yung information na nilag natin. So, ito yung mga details na sinabit natin with the disembarkation card for foreigner. Sa bandang baba ay click display QR code. So, ito na yung QR code. Depende doon sa mga details na nilagay natin sa disembarkation card for foreigner. So, iyan na yun. Okay, so, mag-take kayo ng screenshot nito, lalo na doon sa mga babiyahe na hindi maa-access yung Visit Japan web. Take this screenshot and yung iba pang details na kailangan nilang makita. Then, to entry return procedure. Ayan, sa baba. Okay, so napakita na natin yung disembarkation card for foreigner. So, ayan guys, puputulin muna natin tong video na to dahil medyo mahaba pala, no? So, gagawa na lang tayo ng separate video para sa custom declaration. Kasi alam ko, medyo mahaba din yun dahil nakagawa na ako dun previously. Gagawin natin uli yun for the sake of na makita natin kung may bago bang changes dun sa kanilang Visit Japan website. So, ayan. So, sana nakatulong itong video sa inyo. Kung nakatulong, please like this video, mag-comment na din kayo at i-share nyo na rin to dun sa mga malapit ng bumiyahe papunta dito sa Japan at kailangan na nilang mag-register sa Visit Japan web. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit me yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo ang aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa... Bye!